One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre, sa lahat naman ng mga makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, eto nga, nako, mainit na pinag-uusapan ngayon dahil kakapanalo lang ng ating pambato dito sa Mr. National Universe pageant. Yes! So, after natin manalo dito sa tawag dito, Man of the World, another male king na naman ang kinoronahan kahapon bilang bagong hari. O, di ba? Kaya naman talaga nakakatuwa at nakaka-flatter, di ba? Dahil Jose Carlos Paras ang nag-uwi ng titulo Mr. National Universe 2026. Actually, yung pagdating niya pa lang dito, nararamdaman ko na talagang malakas ang laban ng ating pambato dito sa Mr. National Universe. Yes, ito daw yung first time na nauwi natin ang titulong to at talagang masasabi ko, yung pambato natin na very moreno, ayun, so waging-wagi. O, anong masasabi mo, Brandon? Di ba kayang manalo ng pure blood sa international stage? O, yun yung masasabi ko. Congratulations, syempre, kay Jose Carlos at ginawa niya talaga lahat ng makakaya niya na manalo dito sa Bangkok, Thailand. Iba talaga ang Bangkok, no? Favorite talaga tayo ng country to na manalo ang mga kandidato natin. And then, ayun, so after Kurt Bondat, another king na naman from the Philippines ang nakapag-uwi ng titulo na mula sa international pageant. And then naman sila masyado madami dyan sa pageant na yan. Pero syempre, nakaka-proud pa rin na manalo tayo, di ba? So, congratulations kay Jose Carlos na bagong hari ng Mr. National Universe. Di ba? Talagang gumag-grand slam talaga ang Pilipinas ngayon. Imagine niyo pagkatapos ng Man of the World. Ayan na naman, di ba? Philippines pa rin ang panalo. Kaya sabi ko, ay bongga. Sabi ng ganon, kakaiba daw kasi ang kagwapuhan ng dalawang lalaking to. Ito si Oliver, kapag tinignan mo, oh my gosh, napaka-mistiso, napaka-gwapo. So, ito pinatunayan ni Oliver na talagang iba talaga ang galing ng Pinoy. Pagkatapos ngayon, another Pinoy pride na naman, di ba? So, si Jose Carlos Paras na parang, wow, grabe. In fairness, ang yayamin nila. Charot! So, yan! Pero, syempre, maging happy tayo at suportahan natin ang kanilang reigning bilang Mr. Man of the World at saka, Mr. National Universe. Bago kasi yung pageant na to sa pandinig ko, kaya medyo naloloka ako. But congratulations! So, yan! At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato naman daw ng Thailand sa Mr. Supranational, malakas daw ang laban. Tingin mo, Mama, sa may hihirapan kaya si Felipe Marasigan dito sa pambato ng Thailand na si Tatus?
Well, ang feeling ko, depende yan kay Felipe. Si Felipe kasi laking abroad din. Tapos, ang dating ni Felipe, very model. Tapos, alam mo yon yung mulato yung dating niya Pilipinong-Pilipino. And then, parang feeling ko, malakas ang laban ni Felipe. Sana lang talaga nakapaghanda si Felipe. Medyo nakakatakot yung pambato ng Thailand kasi nanalo na rin to sa international pageant. And then, ayun. So, isa siya sa mga tinitingnan natin na parang possible na pwedeng makapag-uwi ng titulo ng Mr. Supranational. But naniniwala ako na lalaban si Felipe dyan. Naniniwala ako na perfect yung candidates natin. Naniniwala ako may laban tayo. Yes, medyo nakakatakot at medyo mahihirapan dito si Felipe. Pero may tiwala ako sa pambato natin. Naiisip ko nga baka nga ang manalo ng Mr. Supranational Thailand tapos ang Miss Supranational naman Philippines. Pero syempre mas gusto ko Philippines ang Miss Supranational at Philippines din ang Mr. Supranational. So, yan yung abangan natin sa susunod na buwan. Diba? So, are you excited? Dapat ma-excite ka kasi malapit na siya. O, diba? At para naman sa sumunod natin, chika, back-to-back win. Oho, ang naiuwi natin ngayon, di ba kakapanalo lang natin ng Miss Teen Model ba yun? And then, meron pang another crown from, Miss Worldwide. Tapos, ayan, nanalo tayo ng tawag dito, Mr. National Universe. Tapos, nanalo pa tayo ng Man of the World. So, back-to-back win sa babae at saka sa lalaki. Well, ang chika ko dyan ay bongga. So, pinapatunayan talaga natin sa buong mundo na ang beauty ng Pilipino ay pang world class talaga, di ba? So yun, so happy ako kasi iba to, grabe, to the highest level, no? So ang aga, ngayon pa lang sunod-sunod na yung pag-uwi natin ng titulo mula sa iba't ibang international stage. So, syempre, looking forward pa tayo sa mga susunod pa nating kandidato na lalakok sa international stage. So, yan yung abangan natin. At laban niya, di ba? So, magtiwala lang tayo sa kanila at syempre, supportahan natin ng bonggang-bongga. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan, sabi nga ng Gloria Diaz, mas mukhang Diyosa kesa sa Miss Universe 1991 na si Lupita Jones. Anong chika mo dito, Mama Sam? Diyos ko naman. Oo naman. So, si Gloria Diaz, 1969 nang manalo ng Miss Universe. At nakita nyo ba ang beauty ni Gloria Diaz during Binibining Pilipinas? Grabe, ang lakas maka-fresh overload. Ang alam ko, nasa 70 plus na si Gloria Diaz, pero pag tinignan mo siya, mukha lang siyang 50 years old. Diba? Parang ang 40 years old lang Hindi ko alam kung anong sekreto ni Miss Gloria Diaz at parang bongga talaga yung beauty niya. Sabi ko ganun, once you are binibini, you're always a binibini and beautiful like a diamond star. Diba? And then, ayun, na-stress kasi si Lupita Jones ng bonggang-bongga doon sa honor ng Miss Universe, kaya nagmukha siyang majonda. Hindi lang siya na-stress. Na-stress din siya kung paano niya lulutuin yung mga kandidata niya, paano mananalo ng Miss sa mga inilalaban niya katulad ng Miss Grand, MGI All-Stars. Ayan yung problema ni Lupita Jones Ang ayoko lang kay Lupita Jones, may pagka-bias din. Bilib na bilib siya sa mga Mexican beauty queens na, alam mo yon na talagang pinupush niya na maging beauty queen. Pero okay lang din naman. Pero ayun nga, nakakaloka lang kasi si Gloria Diaz ay may edad na, tapos si Lupita Jones, bata-bata pa to pero mukha na siyang lola. Charot! So yun, grabe tayo kay Lupita, magagalit sa atin si Lupita Jones. Alam niyo, sa totoo lang, sa lahat ng Miss Universe, sa kanya talaga ako naluloka. Kay Lupita Jones, hindi ko siya type, hindi ko siya ma-feel. Mukha siyang straight ng teacher. Charot! So yun, nakakaloka. Pero syempre, kung sa kanilang dalawa ni Gloria Diaz, kung maglalaban silang dalawa, ay for sure matatalo to ni Gloria Diaz. At for sure, mas maganda si Gloria Diaz sa kanya. Charot! So, yun. At para naman sa sumunod nating chika, si Francine Garcia, nagpaparamdam. Sabing ganon, something all you need is to start doing something you always love again.
So, ito na nga, nagkaroon ng haka-haka ang mga tao na ito daw si Francine ay sasali sa Reyna Pilipinas. So, ano chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, maganda naman siya. Meron namang ibubugay yung beauty niya. Why not coconut? Kung ayun yung nafe-feel niya, kung gusto niya sumali, bakit hindi, di ba? So, ako naniniwala ako na kung sakaling sasali siya, dapat lang ay paghandaan niya ng bonggang-bongga para, alam mo yun, maganda ang maging resulta ng magiging laban niya sa national pageant. Kasi kung gusto niyang manalo ng corona, paghandaan niya ng maigi at sana prepared siya. Yung tipong napagplanuhan niya ng at least 6 months, na nakaplano na siya, ay okay, sasali ako sa Miss Grand Philippines, and then ayan na, so magra-run na siya. So, lahat ng mga kailangan niya, na perfect niya na. Kumbaga, ito yung gusto ko sa mga girls eh. So, at least 6 months, ipiniprepared na nila yung sarili nila para sa national pageant. Like example, sasali sila ng Miss Grand Philippines. So, mag-aral na sila ng pasarela, styling, everything. At saka yung mga gagamitin nilang mga wardrobe, yung alam mo yun, dapat napagandaan na nila. At nakalapit na din sila sa mga designer, di ba? Yung mga designer na pwedeng mag-sponsor sa kanila ng bonggang-bongga. So, yun. So, dapat ganon. Para pagdating nila sa pageant, alam mo yun, parang wow, 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 winner na, di ba? So, yun. So, good luck kay Francis kung sakaling mayroon man siyang planong sumali sa Reyna Pilipinas. So, laban yan. O, di ba? So, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, Myrna Isguera. Tingin mo, Mama Sam, dapat bang sumali sa MGI All-Stars? Si Myrna Isguera, to be honest, gusto ko yung beauty niya. Very Pinay beauty. So, nagkita kami dito sa Bangkok. Tinanong ko siya, sabi ko, plano mo bang sumali sa MGI All-Stars? Ang sagot niya sa akin, ay, naku, walay, mami. Oo. So, parang hindi natin siya makikita dyan. But, feeling ko, meron siyang planong sumali sa Miss Universe Philippines. Yes, kasi sabi ko sa kanya, alam mo, pwede kang pang Miss Supranational. Sa totoo lang. At yes, yung ipinakitang galing ni Myrna Isguera na napatunayan niya nga sa atin, tingnan ninyo, di ba? Grabe, panalo ang eksena niya sa ang pageant ba to? Sa Miss International, at naging 4th runner-up pa siya, di ba? So, hindi imposible na mag-penetrate siya ng todo-todo kung sasali siya sa Miss Supranational. So, parang feeling ko, sasali siya sa Miss Universe Philippines, pero hindi ang target niya ay Miss Universe Philippines crown, kundi Supranational. So, tingnan natin kung makikita natin siya sa susunod na taon. So, abangan natin niya si Myrna Isguera. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Indonesia, handa na daw masungkit ang ikalawang corona ng Miss Supranational. Anong chika mo dito, Mama Sam? Parang naman hindi naman ganun kaganda yung pambato nila ngayon, di ba? So, parang feeling ko nakachamba din lang naman sila nung nakaraan. So, parang confident naman sila. Unahan pa nila ang Philippines, di ba? So, parang feeling ko, hindi si Indonesia ang magpe-penetrate para sa corona ngayon. Parang feeling ko si Philippines. Mas malakas pa rin si Katrina Ligado, more than dito sa bago nilang pambato sa Miss Supranational. So, naniniwala ako na si Katrina Ligado well prepared. Pero may nag-comment doon kanina sa vlogs ko. Sabi ganon, Mama, sa mahina kasi ang communication skills ni Katrina Ligado eh. Alam nyo guys, siguro na masala isang taon na mahigit na paghihintay niya dito sa Miss Supranational ay nakapag-prepare naman na siya siguro about communication skills na. So, alam ko na mahina yung kanyang communication skills. Pero guys, sa totoo lang, walang imposible kung talagang para sa kanya ang corona. Imagine ninyo, Muchadatol, hindi naman ganun kagaling. Pero may depensa pa rin ang ating followers. Sabi niya, Mama Sam, yung panahon naman kasi ni, hindi naman ganun kabongga yung Q&A ng Miss Supranational. Ba't lagi natin kinokontra? Bakit ba hindi na lang natin sabihin na parang, okay, so good luck sa kanya, kung mananalo siya. Alam ko naman yung mga kahinaan ni Katrina Ligado, pero ayokong i-underestimate yung kakayahan niya na manalo dito sa Miss Supranational kasi possible naman eh. Bakit hindi? May ganda si Katrina Ligado. Plus, nandoon ako, kung gusto siya ng may-ari para ipanalo dito, wala tayong magagawa, di ba? Kaya ako, para sa akin,
Katrina Ligado, laban yan. Di ba? Nakakaloka. Lagi na lang may paano. Ang akin, yes, may mga kahinaan si Katrina Ligado. Pero wag nating i-underestimate yung kakayahan niya na possible na may uuwi niya ang corona ng Miss Supranational sa ating bansa. Dapat ngayon manifest na natin yan at dapat matuwa tayo sa kanya ng bonggang-bongga. Di ba? Nakakaloka kayo. Lagi na lang tayong ganyan. So, be positive and be grateful kung sakaling mananalo tayo dito. So, laban yan, Katrina Ligado, naniniwala ako mananalo yan. No? Di ba? So, nakakaloka, declare na natin. Sabi ng gano'n, kung may gusto daw tayo, i-manifest natin ang bonggang-bongga. At malay mo, di ba, makuha natin yan. Oh, di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto, makuha niya kaya ang corona ng Miss International, Jarina Sandhu. So, sabing gano'n ng mga kadamihan, ay nako, ang lakas ng chance ni Jarina Sandhu na makuha ang corona ng Binibining Pilipinas International. Kasi nga daw, hawigan daw to ni Miss Maria Atisa Manalo. To be honest ako natutuwa ako kasi parang nare-recognize yung beauty ni Jarina as Atisa Manalo, yung mga tipong ganon. Pero lagi natin tandaan, iba si Atisa, iba si Jarina. So gumagawa ng pangalan si Jarina at inilalaban niya ang sarili niya dito sa Binibining Pilipinas. At syempre gusto ko manalo siya. So kung ibibigay sa kanya yung Binibining Pilipinas Globe or International, magiging happy ako. Pero wag natin ikumpara si Atisa kay Jarina, or wag natin ikumpara si Jarina kay Atisa kasi magkaiba sila. Parang yun namang sinabing anino si Jarina. So, si Jarina magaling, matalino, at naniniwala ako na may ibubuga siya sa laban na to. So, wish all the best para kay Jarina, and then nakikita ko naman na ginagawa niya talaga ang kanyang makakaya. Pero, hindi porkit kamukha siya ni Atisa Manalo, ay winner na, di ba? So, hindi natin alam kasi maraming kandidata dito sa Binibinis. They are almost 30 or 40 candidates, di ba, na nagkukumpit. So, laban. Magtiwala lang tayo sa ganda na meron itong si Jarina at kaya niya itong ilaban ng bonggang-bongga. So, yung experience niya dyan, winner yun. So, kung makukuha niya yung corona, mas winner siya. Di ba? So, yan. At para naman sa sumunod nating chika, sabi ganon, ito daw si Catriona Gray, naramdaman na daw natin na yung lumalaban siya sa Binibining Pilipinas ay sure win na. Tapos, sabi ganun, the moment Catriona won the national title, she instant queen to beat for the Miss Universe 2018 crown. Do you feel the same vibe with Bea? Ayan. So, nagkakaroon na ng comparison. To be honest, ako, katulad din ni Catriona Gray, yung lumaban siya sa Binibining Pilipinas, alam na natin na siya ang mananalo at siya mag-uuwi ng corona. Ganun din si Bea Milan-Windorski. Ang lakas ng spirit na parang, okay, kay Bea to. So, parang nakakuha tayo ng kasing level ni Catriona Gray. Yung ibig ko ba sabihin, yung quality ba na maala Catriona Gray candidates? Kasi di ba ang hirap kasi ng standard ng isang Catriona Gray para ma-hit natin yon. Pero yung dumating si Bea Milan, hindi naman kasi katulad ni Catriona, yung confident, yung but they are similar pagdating sa yung kabuuan ng pagkatao. So, sabi ko, okay, ito na to. So, nung dumating si Bea at nanalo ng Miss Universe Philippines, ngayon nararamdaman ko, oh my God, ang laki ng chance natin makuha ang corona. Yes, nakikita ko yung katulad ng nararamdaman natin kay Catriona, ganun din yung nararamdaman natin kay Bea Milan-Windorski. So, malaki din yung opportunity na makuha uli natin yung corona. So, this is it, guys. Kaya lang, syempre, nandoon na nag-aagam-agam tayo dahil alam naman natin yung organization. Pero, ang para sa akin,
huwag tayo masyado mag-expect ng more na kumbaga sa ngayon parang feeling ko yes ang lakas ni Bea Milan Windorski maka top 5 at parang feeling ko dito mahihirapan talaga yung ibang Southeast Asia na kalaban dito sa Miss Universe because of Bea Milan Windorski. Siya talaga yung may tuturing nating pinakamalakas na kandidata sa sa Asia. Aha. And then, depende na lang yan kung paano niya hinahanda, kung ano ang preparasyon, at kung paano niya ilalaban ang bansa natin sa laban niya dito sa Miss Universe. At yun yung abangan natin sa kanya. Diba? So, yun. Wish all the best and laban niya. Diba? Mahirap kasi mag-expect tapos yung organization hindi naman nila nakikita yung galing. So, ayoko ng gano'n. So, doon na lang tayo sa part na, sige lang, ilaban lang to ni Bea Milan Windorski. And let's see kung ano ang makikita natin sa laban niya sa Miss Universe. Kung siya nga ba makakapag-uwi ng ikalimang corona ng Miss Universe sa ating bansa. So, yun. So, tiwala ang kailangan natin ibigay at samahan natin ng dasal para kay Bea Milan Windorski. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.